Naalala ko nung muntik na akong mamatay, nung nasa kasukdulan ako ng masamang pakiramdam ko na siguro naghihingalo na ako nun. May nakita ako na kulay red dun sa bed ko, nakatayo siya sa may parte ng paahan ko. Kulay red siya, ang kulay ng katawan niya, tapos parang kalbo, hindi siya normal na tao, wala siyang damit. Tapos yung ulo niya parang umiikot-ikot, parang ngumingisi sa akin. So, I believe isa yun sa demon spirit. Lahat naman tayo naniniwala na may langit at may impyerno. So, kung may langit at may impyerno, nag-e-exist. At biblically, evil spirit, si Satan, siya yung isa sa angel na first creation ni God. So, nung kinas out siya from heaven, nandito lang siya sa atin, pagala-gala. Naghahasik ng kadiliman. And maraming way para makita natin yung mga demons. Pero hindi po yung nakikita natin kadalasan na may sungay. Kasi ano lang yan imagination ng tao. Sa Revelation, may iba't ibang klase ng sungay na parang metaphor na sinasabi ang itsura ni Satan. Kasi meron siyang 10 sungay or something, ganyan. Pero dito sa earth, habang tayo nabubuhay pa, ang ganda. Ang ganda ng mga demons. For example, pumasok ka sa casino, nandyan ang evil spirits. Kasi ang ganda, di ba? Aliw na aliw ka, nagsusugal ka, umiinom ka ng alak. Kunwari, pumasok ka sa beer house. Nandyan, ang ganda. Ang daming sinasaniban ng evil spirits. Nakahubot-hubad dyan. Kahit nga sa Facebook, ang dami mo nang makikitang evil spirits. Yung mga sumasayaw dyan, nakapantit bra. Hindi na nahiya. Diba? And, huwag kayong magagalit kung tatamaan kayo sa mga sinasabi ko. Hindi naman po yun mula sa akin. Sabi nga po, ang word of God is for correction. At para po kayo ay turuan kung paano mamuhay ng righteous. Sabi nga daw nung isang pastor na nabasa ko sa post is, akala nila pinapatamaan sila, hindi alam, itinatama sila. Yan ang gusto ng Diyos sa tao, ang itama tayo. Kasi nga po, ang salita ng Diyos ay for correction at for training for righteousness. Going back dun sa tungkol sa evil spirits, how they look, kung nakikita ba talaga sila. Merong isang artista, nakakapanood ko lang, from her childhood daw, nakakita siya ng mga malapit ng mamatay na merong evil spirits na sumusundo. As in, ang itsura daw ay parang shadow, as in masama. At saka yung itsura ng mga malapit ng mamatay, takot sila. Parang sumisigaw, parang mainit yung pakiramdam. So, isa yon sa posibleng indication na yung evil spirits is pinag-aagawan sila. They have no peace before they die. It's a very clear na indication kung saan sila pupunta. Kapag naman parang at peace na mata yung tao, especially if Christian yung tao na yun, automatic, when you say Christian, you're going to heaven. Kaya nga, habang nabubuhay tayo dito sa mundo, piliin po nating mamuhay ng matuwid, piliin nating maging mabuti, at of course, to follow na lang yun, yung mga kabutihan na yun, yung pagiging mabuti natin, kasi we cannot rely sa good works natin. Sa palagay natin, namumuhay tayo ng matuwid. Pero may tinatawag na hidden sins. Nangyayari yun sa ating mind. Kaya nga sabi sa Romans 3:10, walang taong matuwid, wala kahit isa. That's why we need Jesus Christ. Siya lang po ang ating perfecter of faith. Without Jesus Christ, never tayo maging righteous. And we don't deserve na mapunta sa heaven without Jesus Christ. Sabi nga po ni Jesus Christ sa John 14 verse 6 na, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, hindi po natin pwedeng i-credit na, ako na may namumuhay ng matuwid, kaya sa langit ako mapupunta. No. Kasi sa mind mo pa lang never ever in your life siguro na hindi mo naranasang magsinungaling mula bata ka. Sino ba dyan yung taong nakaranas na mula bata pa lang hanggang ngayon, hindi pa nagsisinungaling? Diba? It's impossible. And kahit nga tayo ay namumuhay ng righteous sa palagay natin, di ba yung mag-isip tayo sa kapwa natin na inis tayo, na proud tayo sa sarili natin, tapos yung parang, yung akala natin, tama yung ginagawa natin, pero mali pa rin pala. And yun nga, disobedient sa word ni God is a sin. Unforgiveness is a sin din. So maraming klase ng kasalanan at talagang hindi yan mabibilang. Kaya never ever nating pwedeng sabihin na we are righteous enough. Without Jesus Christ, never ever tayong magiging righteous. Kaya nga po, yung tayo ay nabubuhay everyday, wag po nating baliwalain ang Diyos ng salita niya. Sabi nga, faith comes from hearing and hearing the word of God. Ibig sabihin, ang pananampalataya ay nag-uumpisa sa pakikinig ng salita ng Diyos. Paano kung patuloy kang nagbabaliwala sa salita ng Diyos?
So, paano mo masasabi na may faith ka kung hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos? Ang bilis-bilis mo pa pag nakakita ka ng nag-share ng word ni God, wala, deadma ka lang. So, ang lahat yan, may accountability ka. Hindi mo masasabi kung bukas humihinga ka pa. Proud na proud ka sa life mo ngayon. Ang lakas ng katawan mo, masaya ka. You're not so sure. You're not so sure. Kaya mapalad yung mga taong nakakilala na sa Diyos, yung mga taong sumuko na sa Diyos. Talagang ando doon yung fear of the Lord. Hindi naman namin kayang maging banal talaga ng sarili lang namin. Kaya lang tayo nagiging righteous, unang-una dahil tayo ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. At ganoon na lang ang paggalang natin sa Diyos. At meron ng Holy Spirit sa amin na nagko-convict, na nagsasabi kung ano yung tama, ano yung mali, kung ano yung mga bagay na dapat iwasan. Minsan, syempre, tao pa rin, nasa katawan pa rin, talagang may weakness, pero hindi pwedeng dahilan yun. Kailangan mong paglabanan, takbuhan, umiwas ka sa kasalanan. Hindi yung alam mo ng kasalanan, nandun ka pa rin. And everyday, kailangan ng prayer. Ito, pag may relationship ka na kay God, hindi pwedeng hindi ka magpipray everyday kasi yun lang yung communication mo kay Lord. And para mas maging matatag ka sa iyong pananampalataya. And yun lang, sana guys, magising din kayo sa katotohanan na ang buhay ay hindi lang sa kung ano yung meron sa mundong ito. Ang totoong buhay ay yung hindi natin nakikita. Hindi nyo mauunawaan ang sinasabi ko ngayon hanggat hindi nyo na-encounter ang Panginoon. Or hanggat hindi kayo nakaka-encounter nung nangyari sa akin na tinatawag na near-death experience, yung muntik ng mamatay. Ang masama niyan, makakaranas kayo ng muntik mamatay, paano kung matuluyan kayo? Sabi nga ng Panginoong Jesus sa Luke chapter 13 verse 3 na unless you repent, you will all likewise perish. So, importante po ang pagbabagong buhay. Paulit-ulit ko itong sinasabi, paano ka magbabagong buhay kung patay ka na? 'Di ba? So, dapat iniisip din natin minsan na paano pag namatay ka, saan ka pupunta? 'Di ba? Dapat iniisip nyo din yung ganun. Hindi lang yung puro kayo pasarap. Masarap mabuhay, dapat thankful kayo dyan. Pero huwag nyo din kalimutan na kailangan ng Diyos ang relasyon nyo sa Kanya. Sabi nga po, for by grace tayo na save, hindi sa sarili nating gawa, para wala tayong ipagmalaki. At uulitin ko nga po yung Romans 3:10, wala pong taong matuwid, wala kahit isa. Yung good works natin is ebidensya na lang na tayo ay iniligtas ng Diyos. Pagsagot lang natin sa kaligtasan na binigay na, makikita na tayo ay naging mabuti dahil binago tayo ng Diyos, dahil niligtas tayo ng Diyos, at dahil yun sa labis na paggalang, pag-ibig natin at takot sa Kanya.